Alam niyo ba yung pakiramdam minsan napapaisip tayo na tayong mga babae, yung napapaisip tayo kapag may nakikita tayo na lalaki na baliw sa isang babae. 'Di ba napapatanong tayo or napapasabi tayo sana all, 'di ba? Pero or kaya tatanungin natin ano kayang meron sa babae na 'yan, 'di ba? O baka magaling 'yan sa alam mo na, 'di ba? Or baka magaling doon or sabihin natin ano kaya ang pinakain niyan, 'di ba? So tara, pag-usapan natin ang mga karagdagang kaalaman paano tayo magugustuhan ng isang lalaki or yung sabihin na nating paano sila mababaliw sa atin or mahuhumaling sa atin yung lalaki. Pero syempre no, gagamitin natin to sa tamang tao kasi nakita ko yung mga comment diyan na puro tayo na lang ba mag-a-adjust tayo mga babae? Puro tayo na lang ba ang mag-aaral na para gumanda ang relasyon natin? Hindi po, syempre both side yan. Kaya lang po ang video natin ay nakafocus sa ating mga babae, yung topic po natin. Gagawan din natin ng topic yung mga lalaki na yan para matuto rin sila or mag-aral din sila para maging maganda ang relasyon nila sa mga babae. Para tulungan, hindi lang po palaging tayong mga babae ang nag-aaral at nag-a-adjust. So, etong topic na to, meron lang akong dalawang tips para i-emphasize na para magamit natin at lalong mahumaling sa atin ang ating mga asawa, ang ating mga partner, at lalong-lalo na napakaganda nitong dalawang tip na to. Or yung unang-unang tip siguro, napakagandang gamitin yan ng mga nagsisimula pa lang or yung nagliligawan pa lang or yung nagde-date pa lang. So, simulan na natin. Ayan, pero bago po ang lahat ay mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Tandaan na bawat tao ay iba-iba, kaya piliin ang tips na tama lang sa iyong relasyon or tama lang sa iyong sitwasyon at gamitin sa tamang tao. Alam niyo ba na, syempre sa umpisa, magagamit natin yung kagandahan, yung kaseksihan, syempre yung maputi ang kutis, yung mga panglabas na anyo. Pero tandaan, hindi yan tumatagal. Kasi kahit anong ganda mo, kahit anong puti mo, kahit anong sexy mo, pag lumabas yung tunay mong ikaw, tunay mong ugali, masama ugali mo, tapos boring ka or boring ka sa relasyon or yun nga, wala kang respeto, basta yung mga negatibo na ugali ng isang babae, kahit anong ganda mo, hindi tumatagal ang lalaki sa ganyan, ang relasyon. Nauuwi lang yan sa physical attraction, pero hindi lumalalim yung emotional connection. Kasi ang nangyayari, puro lust lang yung hanap ng lalaki or puro sa kama lang, yung mga ganun lang. Okay? So, bago po ang lahat, sa mga nakapanood na po sa akin, ay welcome back po sa inyo. Yung mga baguhan po, yung ngayon pa lang po makakapanood, ay most welcome po kayo. Ako nga po pala si Lorelly at ang pinag-uusapan po sa channel ko ay tungkol sa buhay-buhay, sa pag-ibig at minsan meron pong mga topic about sa human resources dahil ako po ay isang HR practitioner. Kaya okay, simulan na natin ang video na ito kung saan merong dalawang pinakamabisang paraan para mabaliw sa inyo ang inyong mga asawa. Ayan. Formal-formalan ng lola nyo ngayon. Kasi giniginaw po ako kasi bumisita yung aking mga apo. Nasa kabilang room sila. Connecting yung AC. Kaya medyo formal lang inyong lola. Simulan na po natin sa una. Maging misteryoso ka. At marunong kang mag-tease. Yung mga pabiro at saka yung pagiging misteryoso. Yung para iisipin ka palagi ng lalaki. Yung dapat yung marunong kang maging mysterious at mag-tease. Ipapaliwanag ko yan. Ang lilinawin lang natin na hindi ito tungkol sa pagiging malandi mo or sa lahat na lang ng lalaki o sa lahat ng tao ay lalandiin mo. Ito ay tungkol sa pananatili ng spark at kilig ng relasyon. Para yung karelasyon mo, yung relasyon ninyo ay palaging alive, palagi kayong may spark, palagi kayong hindi ba boring. Yun yung punto ko dito. Ito yung sinasabi ko kanina, lalo-lalo na itong tip na to, yung mga bago pa lang na nagde-date, yung mga nagsisimula pa lang. Kasi talagang
totally nandyan na yung spark. Kaya ang ano lang dito is maging misteryoso ka. Huwag mong ibigay lahat-lahat. Huwag mong ipaalam ang buong detalye kaagad about sa'yo. Kasi wala nang challenge dun sa lalaki kapag alam niya na kaagad lahat. Yung every minute, every hour, every day na ginagawa mo, predictable ba? Alam na niya kaagad. Kailangan medyo may konting mystery, konting playful, yung para merong konting ang Tagalog ng tease, yung konting panunukso, yung panunukso dun sa sitwasyon or dun sa lalaki para palaging may spark yung inyong everyday life, yung everyday interaction nyo, palaging may spark, palaging may excitement, di ba? Kasi sa totoo lang, ito, palagi ko rin itong sinasabi, ang lalaki or kahit ng babae, the more they think of you, the more they fall in love. Totoo po yan. Kasi ginawa yan ng asawa ko sa akin. Bibigyan ko kayo ng example. Ilalabas ko na to. Sikreto namin. Nung nagde-date pa lang kami, unang date namin, kumain kami sa labas. Tapos nasa isang bar, resto kami. Somewhere dito sa Dubai. Tapos may water beside that. Ganyan-ganyan. So, siguro umuwi kami midnight. And then the following day, nasa office ako, nag-message ang lolo mo at ang sabi, thank you daw sa magandang, paano ba, in English niya kasi, English kasi, thank you for the, yung kiss, yung magandang kiss daw nung gabi na yun. Ako naman, ang lola mo, isip ng isip, first date, nakipaghalikan na ako sa kanya, tapos, alam ko, uminom ako ng wine, siguro mga 2 glass ng wine. So, sabi ko, imposible naman na nangyari yon. So, anong nangyari? Nung hapon na nagme-message siya na if we can meet again, di syempre pumayag ako kasi curious ako kung talaga bang nangyari na hinalikan ko na siya on the first date pa lang. Tapos yun na umamin siya. Sabi niya, hindi, binibiro lang kita. Pero, I made you think of me the whole day. O diba, kulokoy din yung asawa ko. So, parang ganon. The more they think of you, the more they fall in love. So, paano kanya iisipin kung lahat nilalatag mo na, nakalatag na lahat ng ginagawa mo, nakapost sa social media, maya't maya ka, naka-story, lahat ng ginagawa mo, diba, kulang na lang i-story mo, pati yung naliligo ka. So, mahalaga na merong mystery. Yung kapag alam niya kasi kaagad lahat ng tungkol sa'yo, nawawala yung yung excitement eh. Ang totoo, ang tao, ang isip natin, naturally, curious yan. So kung walang curiosity, kapag wala nang challenge, di ba? Ang lalaki pa naman, natural yan sa kanila na may challenge. Natural sa kanila yung i-chase, yung maghabol. Kasi nandun yung challenge, nandun yung excitement. Kung walang excitement, wala, boring, di ba? So, kahit konti, yung, di ba, at least merong iisipin sa'yo, merong kang tinatago, mas lalo siyang na-e-engganyo or na-e-encourage na alamin ang tungkol sa'yo. Di ba? So, halimbawa, kung sa mag-asawa naman, or kung kayo na, mag-asama na kayo sa bahay, syempre may konting, meron ding konting excitement na pwede kang gawin. Pwede mong sabihin na, like for example, nasa opisina ka or bago dumating yung asawa mo, sabihin mo na, hey babe, what time anong oras ka uuwi, meron akong surpresa sa'yo. And pag kinulit ka dun sa text, ano yun? Oh, surprise nga di ba? So something na mga ganon na merong mga mystery at na merong mga konting excitement sa inyong pang-araw-araw na buhay. Yung yung pagiging mysterious, dapat hindi ka clingy. Yung clingy, yung palagi ka na lang gusto mo, palagi ka na lang nakadikit, palagi ka na lang nakasampay doon sa iyong boyfriend, sa iyong partner or yung asawa mo. Dapat may sarili ka ring mundo, may sarili kang oras. Ito nga yung na-discuss na natin sa mga nakaraan na video na dapat ay confident ka at independent ka rin at kaya mong pasayahin yung sarili mo. Ikaw mismo yung may mga ginagawa ka rin na para sumaya yung sarili mo. Nagiging exciting din yun sa lalaki kasi minsan pag lumabas ka kasama yung mga kaibigan mong babae, nag-iisip din yan, ano kaya ang ginagawa nila. Diba? Mas masaya kaya siya kung
kasama niya yung mga kaibigan niya kaysa sa akin. Di ba may mga question, may mga mystery na pwede siyang isipin sa'yo kung hindi ka palaging available para sa kanya, di ba? Dun sa mga nagsisimula naman na mag-date, or halimbawa may nanliligaw sa inyo, pero type nyo rin yung nanliligaw sa inyo. Huwag naman yung every time magyaya, okay kayo palagi. Every time na may mag-text, nakaabang ka kaagad, sasagutin mo kaagad. Huwag muna, di ba? Halimbawa, nakapag-date na kayo ng isa, tapos nag-aya uli. Pwede, kahit available ka, pwede mo sabihin, I'm sorry, may lakad kami ng mga kaibigan ko. I'm sorry, I'm not available, di ba? Pakita mo na meron kang sariling mundo na masaya ka para mag-isip, 'di ba? Para pag-isipan niya yung susunod na approach niya sa iyo na pag niyaya ko to, kailan kaya yung right timing na yayain ko to na papayag. 'Di ba? Nandun yung challenge, nandun yung nag-iisip siya. Tapos yung pag nag-message siya sa iyo, huwag mong sagutin ka agad na atat kang sumagot. Siyempre, wag muna. Medyo kahit available ka at gustong-gusto mo nang sagutin, mag-ready ka lang ng isasagot mo. Tapos, palipasin mo naman at least 1 oras, 2 oras, para siya, alam mo mangyayari sa kanya pagka hindi mo kaagad sinagot. Balik-balik yan. Balik-balik yan. Ay, wala pang sagot. Ay, wala pang sagot, diba? Eh, the more na naggagaganon yan, the more nagkakaroon yan ng interest sa'yo, the more yan na-excite na makita yung sagot mo, di ba? Nandun, mas lalong tumataas yung, mas lalong nagiging intense yung pagkagusto niya sa'yo. Ayun. Kaya wag laging available, di ba? Kasi ang hirap, pag predictable ka, alam na kaagad. Wala nang surprise. Paano mababaliw sa'yo yan? Wala nang challenge. Andyan na, nakita ko na sa FB, nagganito ka, nakita ko na sa ganito. Sumagot ka na kaagad. Wala nang challenge, walang sorpresa. Walang way para mag-isip siya na mag-isip paano mababaliw sa'yo kung di ka iniisip, di ba? Ito naman, pagdating naman dun sa art of teasing, yung teasing nga, yung panunukso, hindi naman yung pang-asar, kundi yung playful communication lang. Kasi pag marunong kang mang-asar ng konti, yung light lang yung light na pang-aasar, di ba minsan may mga joke tayo na mga double meaning, yung mga ganon, para hindi boring yung banding nyo, hindi boring yung samahan nyo. Halimbawa, example, kumakanta siya or nagkaraoke kayo, tapos kumanta siya, pwede mong sabihin na, babe, or kung hindi pa kayo, pwede mong sabihin, wow, okay pwede ka palang mag-audition sa comedy bar. Yung mga ganon, di ba? Cute yung pang-aasar mo, pero hindi siya sarcastic, hindi rin siya masyadong bold at hindi nakakasakit, di ba? Ano pa ba ang pwede? Ay, mga ito example, nung nagde-date kami ng asawa ko, palagi kong inaasar yan. Minsan hindi niya nagigets yung double meaning kasi yung minsan nagde-date, second date yata namin. Kumakain kami. Kasi dito sa Dubai, merong shisha na tinatawag. Yung sigarilyo na, basta may pipe yon, tapos may ginagamitan yun ng uling. So, kumakain kami, nag-uusap kami dalawa, syempre, eye to eye, ganyan. Itong waiter, nag-serve ng shisha doon sa kabilang table. Tapos, pumunta siya sa amin, may nilagay siya, I don't know kung in-order namin, drinks or what. Nalaglag itong si uling, yung charcoal, nalaglag. Excuse me, napunta sa may paanan ko. Siyempre, ang lolo mo naman, nakatingin lang sa akin dahil nga meron kaming pinag-uusapan, conversation. Tapos bigla kong sinabi sa kanya na, I feel hot. Sinabi kong gano'n, I feel hot. Diyos ko, ang lolo mo namumula ang tenga, pulang-pula ang buong muka dahil hindi niya alam ang isasagot niya dun sa sinabi kong, I feel hot. Tapos sabi ko, what's wrong with you? I feel hot because there's charcoal underneath. Merong charcoal dun. Ayun, tawa siya ng tawa, di ba? So, yung mga ganun, simpleng banat lang natin na konting flirty, na konting teasing, konting mystery. Yun, medyo i-practice niya yan na para hindi maboring sa inyo yung lalaki at palaging merong excitement. Ayan, yung number 2 natin. Dalawa lang naman to eh. Pangalawa, ito lang yung naisip ko na medyo itong dalawa na to na medyo practice nyo para medyo magkaroon ng excitement yung inyong pagsasama.
So, isa sa mga sikreto para hindi maging boring ang relasyon ninyo ay yung marunong kayong makipag-flirt sa partner nyo. Parang pag Tagalog ang sagwain, makipaglandi, hindi rin naman, makipaglandian sa partner nyo. Hindi ko naman sinabing makipaglandian kayo sa lahat ng lalaki, di ba? Kasi kailangan yun. Imposible na walang flirting sa relasyon nyo, magiging lively or magiging masaya yung inyong pagsasama, di ba? Or yung inyong connection, lalalim ba yun kung walang landian, di ba? So, ayun nga, hindi ibig sabihin nito yung kabastusan yung makipaglandian na lahat or bastusan, hindi ganun. Parang ang gagawin lang natin ay maglalagay ka lang ng spice, ng kilig at konting laro sa pagsasama nyo.